generation. It's the chosen generation of God. Hallelujah. Come on, give up your best clap and praises to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a loud voice we sing. We are a chosen generation, rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. Say, we run, passion for your name, we run. Freedom, broken every chain, we run. 'Cause our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. Sing, we are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Sing, we run. We run. Passion for your name, we run. Freedom. You're broken every chain, we run. We sing our God. 'Cause our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. Come on, girls, let's declare. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. 'Cause you have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. One more time, sing it, run. We run, passion for your name, we run. Freedom, you're broken every chain, we run. Oh, our God will not be moved. Say, our God will never be shaken. We run to you, we run. Let's declare that we are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Say, our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. Sing, we are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. Sing, you have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. One more time we say, our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our
Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. 'Cause we are a chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. Will live for you. God will live for you. Yeah. We got chosen, oh God, hallelujah. Oh, hallelujah. That you have called us out of darkness, Lord, and you have chosen us to be with you. Lord, this generation is not generation for the world, oh God, but generation for Christ. Hallelujah. Hallelujah. Can we lift up our hands to Jesus right now and let's continue to worship Him? Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Sometimes I feel your mercy remains. Should I stumble again, and I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I'll give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Hallelujah. Will above all else, my
the Lord. Will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory is beyond all thinking. My heart and my soul, I'll give you control. Good to me. Lord, let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. My soul cries to you, to you. Sing. My heart and my soul, I'll give you control. Soon be from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the We sing my heart and my soul. My heart and my soul, I'll give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never end. Your glory, hallelujah, and the cry of my heart, you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting. Lift up your voice to God. Never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out. Sige po, tayong lahat muli ay tumayo at tayo po ay manalangin. Sige po,
tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name, Lord. We glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we recognize your presence, O Lord. We declare that your kingdom is in this place. Your angels are here in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon, sa ibinigay mong muling opportunity, Panginoon, upang kami, Ama, ay sama-samang muli, O Diyos, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa hapong ito, Panginoon, sa bawat isa na nagtalaga ng kanilang mga oras at panahon upang muli, O Diyos, makarinig ng iyong mga salita. Lord, we declare that your presence is in this place, O God. Lord, we declare that your Holy Spirit will continue to move sa buhay ng bawat isa sa amin. We declare then, Lord, yung mga salitang mahayag sa hapong ito, Panginoon. We declare, Lord God, na ito ay patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon sa aming mga buhay at patuloy itong magmamanifest sa pang-araw-araw naming pamumuhay in the name of Jesus. Lord, sa hapong ito, Lord, pinasasalamatan din po namin ang mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin, masaganang pagpapala na nararanasan namin mula sa iyo. Dinideklarahan namin ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na magamit para sa expansion ng iyong kaharian dito sa sanlibutan upang nang sa gayon, Panginoon, maraming kaluluwa ang madala sa iyong banal na harapan. Lord, we thank you, we love you, and we glorify your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, ang akin pong isi-share sa inyo sa hapong ito ay about freedom within boundaries, living the Christian life. No? Sige, ito po, no? Freedom within boundaries, living the Christian life. So, i-define po muna natin kung ano ba ang freedom. Sabi dito, freedom is the condition of being free, the power to act, speak, or think without being controlled. Siyempre, pagka sinabi pong freedom, no? Kumbaga, meron tayong kalayaan na magsalita, no? Gumawa, mag-isip ng kahit na anumang bagay na walang magre-restrict sa atin, no? Walang control. Amen po ba? Yun yung sinasabing kalayaan or freedom. And then, boundary, sabi dito, is a border. It can be physical, such as a fence, or abstract, such as a moral boundary. Yung boundary naman, sinasabi, ito yung, kumbaga, borderline, no? Halimbawa, dito sa church at sa gym. Di ba po, may division. Makikita nyo po doon, di ba? Kumbaga, yung gym, meron siyang, halimbawa, 400 square meters, yung gym, no? And then, makikita nyo yung borderline na kung saan, ito naman magsisimula yung property ng church. And then, doon sa end doon naman, kung saan nag-end yung property ng church, doon naman magsisimula yung property ng hotel. So may borderline. Ano po? And sabi dito, it can be, sabi dito, abstract, o yung mga bagay na hindi natin nakikita. Pero, no, or sabi nga dito, moral, or sabi dito, boundary sa border, it can be physical such as fence or abstract such as moral boundary. Amen po ba? And then pagdating naman po sa limitation, sabi dito, ang limitation refers to the restriction or boundaries that define the extent to which something can be done or achieved. No? Kumbaga yung limitation, no? Ito ay parang restriction or boundaries na kung saan dinidefine nito yung extent kung hanggang saan lang yung pwede nating gawin or ma-achieve. Amen po ba? Amen. So sabi dito, freedom should be guarded by setting limitations and boundaries for us to thrive and emerge victorious in all aspects of our lives. Freedom and boundaries should go together because freedom without boundaries or limitation will result in an abuse of it. So, sabi nga ganun, no? Kung tayo ay may mga kalayaan, ang kalayaan at ang boundary dapat palagi siyang magkasama. Kasi kung may freedom ka pero wala kang boundary or limitation, pwede mong ma-abuse yung freedom na yon. At hindi lang yon, ma-abuse mo, halimbawa ako, no? At si Bear,
No? Kung ako may freedom akong gawin kung ano yung gusto kong gawin, pero no, kung halimbawa pagdating sa oras, halimbawa si Ber, sabi ko, Ber, meron tayong RRF. Ang ang RRF natin is 4 o'clock ng hapon, 'di ba? So, ngayon 4 o'clock na, hindi pa rin ako dumadating, 'di ba? So, sabi ni Ber, bakit kaya hindi pa dumadating si Mamsi? Walang tawag, walang abiso kung bakit ako late. So, 'di ba? Na-abuse ko si Ber kasi imbis na yung bago mag 4 o'clock, nandoon na siya sa RRF. Kung sinabi ko sa kanya, Ber, hindi ako dadating, ikaw na muna sa RRF. Dapat nagagard ko yung freedom ko, 'di ba? Kumbaga, babantayan ko yung freedom kung ano yung gusto kong gawin, pero dapat iisipin ko rin yung kanyang freedom, no? Kumbaga, yung limitation ko dapat na-exercise ko para hindi naman siya na, kumbaga, ano tawag dito? Yung hindi ko siya nasasaktan o kaya hindi ko bibigyan siya ng problema dahil hindi ako nakarating. Kumbaga, nirirespeto ko yung oras niya. Yung oras niya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, true freedom can never be experienced until one comes to know the Lord Jesus Christ. As only through Him can we truly be free. True freedom cannot be divorced from the truth, and truth can only be defined by the Bible. Freedom is not the right to do what we want, no? It's the ability to do what we're created for. So sabi dito, no, ang kalayaan hindi ibig sabihin malaya ka, gagawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Pero ito rin yung dapat nating isipin na dapat yung freedom na yun nagagamit natin para sa kabutihan din ng iba. Kaya binibigyan tayo ng limit. Amen po ba? Kung lahat na lang, kung free ka lahat kung ano yung gusto mong gawin, wala kang limit, di ba maa-abuse mo rin yung ibang tao? Kaya nga sabing gano'n, no? Yung limitation natin, kung hanggang saan ka lang, hanggang dun ka lang. Huwag mong i-cross yung limitation mo. Kasi pwede mong maapektuhan yung kabilang panig o yung ibang tao. Amen po ba? God did not give us commandments to punish us or deny us any good things. Excuse me. He gave His commandments so that by following them, we could live blessed lives in this earth. He also established the rules for living. If we follow those rules, we are blessed. But if we disobey and rebel against His rules, we will fall under a curse. God gave man a choice, a freedom. We can choose to obey Him and be blessed or disobey and be destroyed. Di ba sa Genesis 15:7, doon nagsisimula, no? Nung panahon nila Eva at Adan. Kumbaga doon, malinaw na malinaw yung ibinigay na freedom ng Panginoon kina Eva at Adan. Sabi ng Panginoon, dito sa halamanan, lahat ng mga bungang kahoy pwede niyong kainin. So, di ba, freedom yon. Binigyan sila ng choice na kahit na ano doon, bungang kahoy pwede niyong kainin, pero yung punong kahoy sa gitna nito, hindi niyo kahit nahawakan, hindi nyo dapat hawakan o kainin man lang dahil kayo ay mamamatay. Amen po ba? So, ibig sabihin, sa mga choices natin, may freedom tayo, no? Hindi tayo ginagawang robot ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng free will to decide kung ano yung gusto nating piliin. Pero, responsable tayo dun sa consequences ng mga pinili nating choice. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in John 14:6, no, sabi dito, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No? Dito pinapakita ng Panginoon na siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. No? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, di ba, marami tayong bagay na hindi natin alam na yung mga ginagawa pala natin is labag sa kalooban ng Panginoon. Pero happy tayo, di ba, nung panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon. Sige lang, okay lang kung ano yung ginagawa natin kasi parang akala natin lahat ng ginagawa natin, tama. Di ba? Kasi yun yung namana natin sa ating mga magulang, di ba? Kumbaga, merong mga paalala sa atin yung mga magulang natin, pero hindi natin alam na yung mga bagay na ginagawa pala natin, hindi pala yun kalooban ng Panginoon.
Pero nung tinanggap natin ng Panginoon, sabi niya, ako yung daan, di ba? Kung siya yung daan, di ba, kapag tinanggap natin ng Panginoon, malalaman natin yung daan. No? At siya yung katotohanan. Sa pamamagitan ng katotohanan, napalaya tayo sa mga bagay na na dati alam natin tama, pero mali pala. Amen po ba? At kung alam natin yung katotohanan, tayo ay mapapalaya doon sa mga bagay na mali. Amen po ba? At anong konsekwensya? Tayo ay magkakaroon ng buhay. Amen po ba? Amen. Katulad nga po nung panahon ng prodigal son, di po ba? Kumbaga, gusto nung anak, kuhanin ng kanyang mana, although yung mana niya, ay, di ba pag ang tao o ang isang mayaman na may mga anak, kung mamamatay yung magulang, saka lang niya maibibigay, maipapasa yung mana sa mga anak niya. Pero dito makikita natin na hindi pa man namamatay yung kanyang magulang, hinihingi na niya yung kanyang mana. At ano yung ginawa niya? Nilustay niya yung kanyang mana. Pero hindi man lang siya sinabihan ng tatay niya na ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Hinayaan siya. No? Nung ma-realize niya sa sarili niyang mali, no? Di ba? Nagbalik loob siya sa kanyang ama. Amen po ba? At yung rich man, di ba, sabi sa kanya nung rich man, mabuting Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para mapasama sa kaharian mo? Sabi niya ganon, sabi ng Panginoon, nasunod mo ba yung mga alituntunin, yung 10 Commandments? Sabi niya, opo, lahat po yan, nagawa ko. Sabi ng Panginoon, meron ka pang kulang. Ipagbili mo yung kayamanan mo, ipabigay mo sa mga may hirap at sumunod ka sa akin. Pero nalungkot yung mayaman, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, mas mabuti pa sa kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi kung nasaan ang kayamanan, nandoon din ang kanyang puso. Amen po ba? Amen. So, yung choice natin, no, yun yung magiging, kung ano yung pinipili natin ngayon, yun yung magiging buhay natin sa pagdating ng araw. Kaya nga kayo mga kabataan, no, sa panahon ngayon, dapat alam nyo na kung paano kayo pipili sa anumang aspeto ng inyong mga buhay. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, ang text po natin sa hapong ito ay nasa Galatians chapter 5 verse 13 to 14 ESV. Sabi po dito, no, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Loving him and others is a choice, and it's a reason he created us, and it's his plan for humanity. Di ba? Create tayo ng Panginoon, hindi lang para mabuhay dito sa sanlibutan. May purpose ang Panginoon kung bakit niya tayo create. At yon ay ang magbigay ng kapurihan sa Diyos at mahalin siya. Gayon din ang ating kapwa. Amen po ba? Yun ang purpose ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi dito, ang ating bansa, di ba? Ang ating bansa ay tinatawag na democratic country. Di ba? Pag sinabing democratic country, may freedom. Di ba po? Kung ikukumpara po natin yung ating bansa, no? Tayo po ay pinagsama ng iba't ibang kultura na kumbaga dati kasi nung panahon, no, kumbaga marami pong mga bansa yung naisumakop sa atin. So, kahit tulad ng China, ng Amerika, ng Spain, ng Japan. So marami pa pong iba. At sa pamamagitan po, dahil nga po ang ating bansa ay mayaman sa, natural resources, no? Kumbaga marami po ang naghahangad na bansa na tayo ay masakop. Amen po ba? At noon, sabi nga ganon, sa history, makikita natin doon na ang Pilipinas madaling maabot ng iba't ibang bansa through tinatawag nilang land bridges. Alam niyo po yon sa AP, Araling Panlipunan, sa history, di ba? May mga land bridges po, no, na kumbaga naaabot ng iba't ibang bansa. Kaya nga po yung kultura natin mixture, di ba? Marami tayong mga superstitious belief, yung mga pamahiin, ganyan-ganyan. So, marami po na tayong na-adapt mula sa ibang bansa.
At dahil nga po sa science naman ngayon, no? Kumbaga, yung mga land bridges na yon natabunan na ng tubig. So ngayon, by sea, by air, saka lang nakakapunta dito yung mga bansa. Pero makikita natin ngayon, magpahanggang ngayon, ang China, gusto pa rin niya tayong sakupin, di ba po? Nakikita natin lagi sa mga balita, yung ginagawa ng China dun sa ating mga dagat, sa karagatan natin, di ba? May mga ginagawa sila doon para, kumbaga, alam nila kasi na sa karagatan natin, marami silang makukuhang mga kayamanan. Amen po ba? Amen. So sabi nga, yung ating kalayaan ay nakamit natin dahil sa pagbubuhis ng buhay ng ating mga anong tawag dito, mga heroes ng ating mga bayani. Amen po ba? Sabi dito, in Acts 13:38 to 39, let it be known to you therefore, brothers, that through this man, forgiveness of sins is proclaimed to you. And by him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Our freedom as believers is purchased by Christ on the cross. The cross symbolizes sacrifice, redemption, and the ultimate freedom from sin through Jesus Christ. There is no one in the world as free as Christian. Di ba nga po, tayo bilang mga Kristiyano, tunay nga na tayo ay malaya. Ibig sabihin, no? Kasi nga nung tinanggap natin ng Panginoon, tulad nga nung sinabi ko kanina, na siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya ang buhay. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon, no? Magiging malaya tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Especially pagdating sa spiritual, yung katotohanan ng Diyos. Kasi nga, sabi nga ang salita ng Diyos o ang Biblia, no? Nandito nakasaad lahat yung mga dapat nating gawin at mga bagay na hindi natin gawin in all aspects ng buhay natin. Sa negosyo, sa social life natin, sa lahat ng bagay, marriage, business and everything, no? Kumbaga nakasaad sa salita ng Diyos. Sabi nga ganon, kung alam natin ang katotohanan, sabi dito, ito yung magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Amen, amen po ba? Amen. Sabi dito, freedom from Christian perspective. Number 1, no, 4 na bagay na kung saan tayo ay napalaya sa perspektibong spiritual. Number 1 is freedom from sin, shame, and guilt. In Romans 6:20 to 23, for when you were slaves of sins, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of these things is death. But now you have been set free from sin and have become slaves of God. The fruit you get leads to sanctification, and its end is eternal life. For the ways of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So dito, no, kumbaga, sabi nga gano'n, nung panahon na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, alipin tayo ng kasalanan. Naniniwala kayo doon, di po ba? So alipin tayo ng kasalanan at ang katuwiran ay wala pa sa atin. Pero nung kinilala natin ang ating Panginoon, naging tayong slaves ng ating Panginoon. Naging tayong alipin ng Diyos. So ang tingin sa atin ng Panginoon, tayo ay righteous sa kanyang harapan, tayo ay holy, di ba po? So kung tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga nagawang pagkakasala, tayo ay tunay na malaya na. At ang nais ng Panginoon, no, sabi nga ganon, dapat gawin natin yung mga bagay na makalulugod sa Kanya bilang mga free na mga anak niya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, the Bible emphasizes that sins enslave individuals, preventing them from experiencing a fulfilling relationship with God and hindering to live a life aligned with His purpose. Accepting Christ into one's life leads to restoration of relationship with God, erasing guilt, shame, and broken-heartedness. Sabi nga dito, no, kumbaga, kapag sabing gano'n, nung tayo ay kumilala sa Panginoon, yung mindset natin na bago na. Sabi nga gano'n, no, tayo ay bago ng nilalang, tayong mga nakipag-isa kay Kristo, bago ng nilalang. No?
At kung tayo ay bago ng nilalang, wala na yung dati nating pagkatao. No? Yung bagong pagkatao, yun na yung nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi tayo mababago unless ang ating mindset ay hindi nagbabago. Sabi nga, repentance meaning renewing of our mindset. Kasi pag nabago ang isip natin, no, kung ano yung laman ng ating mga puso, yun ang lalabas sa ating mga kilos. No, magmamanifest, no, yung pagbabago sa ating mga gawa. Sabi nga, kung tunay tayong nakakilala sa Panginoon, dapat may manifestation. Amen po ba? Sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita, at sa ating mga kilos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sabi nga, right mindset, right decision, right choices, right living. Amen po ba? Siyempre, pagka ayos ang mindset mo, no? Ayos din ang magiging desisyon mo. So, yung desisyon mo, yun yung magiging sandigan ng iyong magiging pamumuhay sa hinaharap. Amen po ba? Amen. Number 2, sabi dito, freedom to choose. No? Freedom to choose or free will emphasizes that individuals have the power to make their own decision with consequences that follow from those choices. God provides guidance and commandments, but ultimately, the responsibility for choosing between good and evil rests with each person. No? Sabi nga ganon, no, binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Amen po ba? So sige, okay lang. Mag-decide ka ano ba yung gusto mo. Sabi nga ganon, no? Kumbaga, nagbigay ang Panginoon ng mga commandments, ng mga rules. Kung babasahin po natin ang Deuteronomy, no, makikita po natin dito na bago mamatay si Moses, pinagbilinan siya ng Panginoon na ipaalala sa mga Israelita yung mga bagay na kanyang ninanais na maging nagawin ng mga Israelita kapag nakarating na sila sa Promised Land. So pag binasa mo ang Deuteronomy from the start ng chapter 1 hanggang sa dulo, makikita mo doon na si Moises, no, lahat ng bili ng Panginoon ay sinabi niya sa mga Israelita. Yung sumpa, sabi nga ganon, kung susundin nyo ang nais ng Panginoon, no, susunod kayo sa Kanya, sa lahat ng Kanyang nais ninyong gawin, pagdating nyo doon sa Promised Land, no, blessing yung matatamo nyo. Pero kapag nagrebelde kayo, patuloy kayong nagrebelde at hindi ninyo sinunod yung kanyang mga tagubilin, curse yung mararanasan nyo. Amen po ba? So, doon makikita natin na si Moises, kung nung yung panahon, ganun pa rin tayo ngayon, wala nang matitira sa atin. Kasi isang pagkakamali lang, no? Katulad ni Moises, no? Yun lang bagay na sinabi kasi nung una, sabi ng Panginoon sa kanya, dahil nauuhaw na tong mga Israelita, no? Sabi sa kanya ng Panginoon, sige Moises, paluin mo yung bato at magkakaroon ng tubig. So, di ba, pinalo niya, nagkaroon ng tubig, nakainom ang mga Israelita. Di habang sila naglalakbay, ganun na naman. Kesyo, ganyan-ganyan, nagugutom sila. Sana hindi na lang sila pinalabas ni Moises sa Ehipto kasi doon, kumbaga nakakakain sila, no? Na hindi sila nauuhaw. So, ayun, nagreklamo na naman. So, si Moises, kumbaga siguro, napuno na rin si Moises. Kaya hindi na niya masyadong, yung bili ng Panginoon, hindi na niya masyadong inintindi. So, habang naghanap siya, nakakita na naman siya ng bato. No, ngayon sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato at may magkakaroon ng tubig. Siguro hindi na naintindi, na anuhan ni Moises yung bili ng Panginoon sa galit niya sa mga Israelita, pinalo niya ulit. Bagamat, bumukal pa rin ng tubig. Pero hindi yun yung instruction sa kanya ng Panginoon. Amen po ba? Kung tayo, sa panahon natin ngayon, ganun din tayo katulad ng mga Israelita, reklamo, kung ano-ano, siguro walang matitira sa atin. Amen po ba? Kaya lang talaga, ang kahabagan at pagmamahal ng Diyos, no, hindi talaga nagmamaliw. Amen po ba? Magpahanggang ngayon,
marami pa rin ang matitigas ang ulo. Amen po ba? Bagamat yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa lahat, pero tayo lang na tumanggap, ang nai-enjoy natin yung pangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So yun no? So makikita natin dito na kumbaga, binibigyan tayo ng freedom ng Panginoon, pero nasa atin pa rin yung responsibilidad sa mga konsekwensya ng mga choices natin. Katulad halimbawa, no, sa inyo ngayon, mga kabataan, no? Kumbaga, pag kayo, lalo na pag sa pag-aaral, no? 'Di ba binibigyan kayo ng magulang nyo ng choice na, o sige, ano bang kurso ang gusto mong kuhanin pagdating mo ng college, no? 'Di ba binibigyan kayo ng kalayaan? Sabihin nyo, gusto ko ng ganitong kurso. Pero pag hindi kayo naging successful sa ganon na kurso na kinuha nyo, hindi naman kayo sisisihin ng mga magulang nyo, 'di ba? Kasi kayo pa rin yung responsable dun sa choices nyo. Amen po ba? Ako, naalala ko noon, patotoo lang, nung panahon na nag-aaral pa po ako, no, sabi ko sa tatay ko, gusto ko pag graduate ko ng high school, nursing ang kukunin ko. Sabi ng tatay ko, sige. Kaso ano na kami noon? 6 kami. So lahat na kami nag-aaral. Ako nasa college, yung iba nasa high school, yung 2 nasa elementary. No, ang tatay ko lang talaga, nung panahon kasi ang mga nanay hindi masyado nagwo-work. So ang mga nanay, tagabantay lang ng mga anak, no, taga-asikaso sa bahay. Kasi yun naman talaga yung di ba, yung mga nanay. Pero ang tatay ko lang nung nag-work, magkano lang ang sweldo ng tatay ko? 6 kami. Lahat kami nag-aaral. So sabi ng tatay ko, Nak, pwede bang kumuha ka ng kurso na hindi masyadong magastos? Although hindi naman talaga magastos. Kasi sa biyaya ng Panginoon, nung ako'y graduate ng high school sa Manila High School, nakapasa ako sa PLM. So, nung panahon, ang PLM is State University. So, ang binabayaran ko lang doon, 10.50 every semester. 10.50, miscellaneous lang yon. So, wala talagang babayaran, no? Siyempre, pumasok ako, pumasa ako ng nursing. Pero sabi ng tatay ko, Nak, parang magastos yan kasi siya bibili ka ng libro. Although wala naman tuition, pero yung mga libro na gagamitin, napakarami. 'Di ba? Maraming gastos. Tapos yung pagka ikaw nag-internship. So, syempre nagtatanong-tanong din ng tatay ko. So sabi niya, maghanap ka na lang, mag-shift ka lang na lang ng ibang kurso. So sabi niya, mag-teacher ka na lang. Sabi ko, ayoko ng teacher. Wala akong tiyagang magturo. Sabi ko gano'n sa kanya. Anong gusto mo? Sabi ko, sige, okay lang. Kung ano na lang, sabi kong gano'n. So, nung second sem, inaalaw naman kami, basta okay yung grades mo ng first sem. Nag-shift ako sa commerce, sa BSBA, Bachelor of Science in Business Administration, major in management. So, yun. So, kumbaga, doon din ma-encounter ko din yung ayokong gumawa ng mga financial statement, mga ganyan. Pero sa awa naman ng Panginoon, napasahan ko naman, nakagraduate naman ako, and nagamit ko naman nung nag-work na ako. So yun, kumbaga, may mga pagkakataon sa buhay natin na kumbaga, yung ayaw natin, doon tayo napupunta. Doon tayo dinadala ng Panginoon. Kung minsan aayaw tayo, pero kung yun yung plano ng Panginoon, hindi pwedeng hindi maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So sabi po dito, freedom to serve. Number 3 na po tayo, freedom to serve. Sabi po dito, biblical freedom is not about indulging in any whim, but rather about serving God and using one's freedom to love and serve others. In Romans 14:17-19, sabi dito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't lagi nating
pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Sabi dito, no, yung freedom natin, hindi ito yung gusto lang nating gawin yung mga bagay-bagay. No, sabi dito, rather serving God and using one's freedom to love and serve others. Ibig sabihin, no, di ba, sabi nga, may kalayaan tayong mag-choose kung ano yung gusto natin. Amen po ba? Pero dapat, alam natin, at responsable tayo sa mga consequences ng ating mga choices. So sabi nga dito, hindi ibig sabihin, no, yung whim, ang ibig sabihin kasi ng whim is capriccio in Tagalog. Ibig sabihin, gusto mo lang. No? Kumbaga dahil may nakita ka maganda, minsan, magtataka ka, may bata. Meron ako nakitang bata. Wala pa siyang 2 years old. No? Pumupunta yan dyan sa amin kasi, sa tindahan every morning. Yung batang yon, wala pa siyang 2 years old. Pero sabi ko nga, parang kakaiba yung ugali ng batang to. Kasi yung mga apo ko, halimbawa naglalaro sila. No? Naglalaro sila, pag halimbawa may something na hindi dapat kinuha mo, maghahanap sila ng ibang bagay na lalaruin ulit nila. Pero yung batang to, pag kinuha mo yung bagay na, halimbawa, kinuha niya yung stick, siyempre kukunin mo kasi baka masundot yung mata. Pag kinuha mo yung stick, maglulupasay na siya. Mag-iiyak na siya. So sabi ko, kapritsyo ng batang yan, sabi kong ganon. Kumbaga, gusto lang niya yan. Kumbaga, iba yung ugali. Kumbaga, gusto niya lang umiyak. Gusto niya lang na ipakita sa'yo na hindi mo siya dapat sawayin dun sa gusto niya. Di ba? Kumbaga, hindi ganon yung freedom natin. Hindi, kumbaga, binigyan ka ng freedom, pero hindi dapat kung ano lang yung gusto mong gawin. Kinakailangan, alam mo din kung hanggang saan ka lang. Amen po ba? Amen. So sabi dito, no? Dito rin nagpapakita na kumbaga dahil tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon, no? Tayo ay nilinis na, ginawang matuwid sa kanyang banal na harapan, ginawang holy, at yung tingin niya sa atin, no, is kumbaga yung kasalanan natin, binaon niya na sa limot. So wala na, hindi na niya nakikita yung kasalanan sa atin bilang kanyang mga anak. So dito, sabi nga ganon, bilang mga pinalaya na ng Panginoon, gamitin natin yung kalayaan natin na ito para mag-serve sa Kanya, makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, at maging kalugod-lugod din sa mga tao. Halimbawa na lang dito is yung halimbawa, di ba alam niyo yung dinuguan? Di ba? Kumakain kayo ng dinuguan? Amen. Kasi may mga tao na hindi kumakain ng dinuguan. Kasi sa Old Testament, sabi, bawal yung kumain ng, nakalagay yan sa Deuteronomy, no? Yung mga rules ng Panginoon. Kasi dugo, buhay yon. Amen po ba? Sa Old Testament, ang dugo, pag pinapatay nila yung kanilang mga ino-offer na hayop, no, iwiniwisik yon sa altar at yun, inaano dun sa paligid ng altar. No? Kaya sabing ganun, bawal ang kumain ng may dugo. Pero, dito sa New Testament, di ba? Kaya nga tayo nakakakain na ng dinuguan, di ba? Pero may mga tao pa rin, lalo na yung mga kapatid natin na, kumbaga, bago pa lang sa pananampalataya, no? Kumbaga, alam nila, bawal kumain ng dinuguan, ganyan. Lalo na yung mga pero tayo, di ba nga sabing gano'n, no? Sa Acts, ba yun? Basta, merong sinasabi sa salita ng Diyos sa New Testament na lahat ng bagay nilinis na ng Panginoon. So, lahat ng bagay pwede nating kainin. Wala nang marumi. Amen po ba? So, ang nakapagpaparumi ay hindi yung mga bagay na kinakain natin. No? Hindi yung mga bagay na kinakain natin. Kasi yon, yung kinakain natin, nilalabas lang natin yon. 'Di ba? Ang sabi, ang nakapagpaparumi sa atin ay yung mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Amen po ba? Kuha po ba ninyo? Amen. So lahat ng bagay, pwede na natin kainin. Pero yung mga, kumbaga yung mga bago pa sa pananampalataya, no? Kung tayo kumakain nun, at yung kapatid natin hindi kumakain, wag natin siyang huhusgahan. Wag natin hayaan na matisod siya sa atin.
Kaya nga sabing kung ano man, kaya nga ang kaharian ng Diyos, hindi sa pagkain o sa inumin, no? Sabi dito, no? Kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay na may kapayapaan at kagalakan. Kasi kung halimbawa, pakakainin mo yung tao na yon, kasi kumakain ka di pakainin mo, walang masama. Pero sabi nga ganon, kasalanan, yung mga bagay na ginagawa mo na, yung inaano ka ng budhi mo, di ba ganon? Kung alam mo na ito'y hindi karapat-dapat sa isip mo at kinain mo, nagkakasala ka. Amen po ba? Pati yung tao na nagsabi sa'yo na kainin mo, nagkakasala din dahil natisod mo yung kapatid. Amen po ba? Kung sa'yo, okay lang yon, it is between you and God. Amen po ba? Amen. Sabi dito, never cross the boundary of limitation. Amen po ba? Kung iyon ang limit mo, huwag mong i-cross yon. Amen po ba? Amen. So sabi pa dito, naalala ko po yung preaching ni Pastor Sam nung Sunday. Naalala po nyo, sabi ni Pastor Sam, lahat ng bagay may limitation. Kasi nga, pag halimbawa, sabi niya nung galing siya sa Japan, di ba? Nung galing siya sa Japan, pag sumasakay, kahit saan naman kahit dito sa atin sa Pilipinas, pag sumasakay ka sa eroplano, may limit yung mga luggage mo, yung mga bitbitin mo, yung mga baggage mo, may mga certain amount lang na dapat mong bitbitin. Amen po ba? And then, sabi pa ni Pastor Sam, naalala ko, nung panahon na yung mga kabataan natin, di ba, Ber, hindi ka ba kasama nun? Nung umakyat sila sa bundok ng Arayat. Naalala ko yun, nung umakyat sila daw sa bundok ng Arayat, in-example niya pa dun si Ate Ban, no? Dahil nga daw si Ate Ban, may daladalang 2 litro ng tubig. May daladalang 2 litro ng tubig. So, hirap na hirap daw si Ate Ban sa pag-akyat. Siyempre, totoo naman talaga yun Kahit sasakyan, kapag ka-overloaded, di ba, hirap na hirap ang sasakyan. No, kumbaga, kung ang takbo ng sasakyan is mga 80 or 120, babagal yon, mga 60 na lang ang takbo, di ba? So, ang tao pa kaya, kung halimbawa yung tao, namili ka sa palengke, marami kang bitbit, maglalakad ka lang, yung nilalakad mo na 5 minutes, magiging 10 minutes kasi syempre, babagal yung lakad mo. No? Sabi nga ganun, kung tayo, katulad sa atin, bilang mga mananampalataya, no? Kung marami pa rin tayong bitbitin, which is yung ating mga kasalanan, no? Although tayo ay, sabi nga ganon, tinanggap na natin ng Panginoon, pero nananatili pa rin tayo at nabubuhay pa rin tayo sa ating mga laman. Amen po ba? Kumbaga parang hindi pa rin tayo nababago, no? Yung momentum natin sa pagsiserve sa Panginoon ay magiging mabagal. Kaya nga merong nahuhuli, merong nauuna na nahuhuli, at meron namang nahuhuli na nauuna. Amen po ba? Kasi yung mga nauuna, ibig sabihin talagang namuhay sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga yung mga baggage nila, iniwanan na nila. At sila ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi po dito, freedom and boundaries might seem contradictory. Amen po ba? Totoo naman. Sabi nga, may freedom, pero may boundary. Diba? Diba parang contradictory yung dalawa? Freedom, may kalayaan, pero may boundary. Parang hindi ka rin malaya, diba? Kasi may boundary Kasi yung kalayaan, walang boundary. Kung ano lang gusto mong gawin, sige, gawin at gawin mo. Diba? But in reality, they are interconnected. While freedom allows individual to make choices, boundaries help define and protect those choices, ensuring that they do not infringe upon the freedom of others. In essence, boundaries are the limits within which freedom can be exercised responsibly and ethically. Amen po ba? Boundaries may be personal, social, or legal, and they help to create a safe and respectful environment for everyone when boundaries are respected. Relationship become more fulfilling and balanced. Sa magkakaibigan, di ba ganon? Di ba? Halimbawa, kami nila Tita Son, ako, si Sharon, di ba palagi, magkakasama kami. May mga differences kami. Pero hindi kami nagkakaroon ng, yung, parang yon,
yung hindi pagkakasundo, no? Kumbaga may mga halimbawa si Tita Son, ayaw niya ng madamot, 'di ba? Kasi siya mapagbigay. So alam niya 'yon, no? Siya ayaw niya ng madamot, 'di ba? Minsan meron din hindi naman talaga actually madamot, 'di ba? Siyempre may mga bagay din na pwede mong ibigay, may mga bagay din naman na hindi mo pwedeng ibigay, no? Kasi siya all out. Pag hiningi mo, bigay siya, 'di ba? Siyempre merong iba-iba talaga yung personality, 'di ba? Kumbaga, pero nagkakasundo-sundo kami. Kasi may common denominator kami. Amen po ba? Sabi nga ganun, minsan sa marriage, ganun din, 'di ba? Sa mga mag-asawa, 'di ba? Sabi nga ganun, ang marriage is a union of two different person. Pero nagkakasundo sila, 'di ba? Kasi nga nagagawa nila ng paraan yung mga bagay na hindi nila napagkasunduan. Kasi ang common denominator nila is love, and sa mga mananampalataya na sentro nila ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nga dito, yung freedom at saka boundary, dapat palagi yang magkasama. Kasi ang freedom, no, inaalaw yung individual na mag-choose kung ano yung gusto niyang gawin. Pero yung boundary, idinidefine niya at pinoprotektahan niya yung mga choices na yan para hindi natin malabag yung kapwa natin. Amen po ba? Kasi katulad nung example ko kanina, no? Kumbaga, oo, sige, hawak ko yung oras ko, hawak din niya yung oras niya. Pero may pinagkasunduan kayo ng oras, nilabag mo, 'di ba? Dapat walang ganunan, 'di ba? Walang ganunan dito sa atin. Amen po ba? Amen. Boundaries are like fences. Sabi dito, no? They mark what we are responsible for and what we are not. They are meant to keep the good in and keep the bad out. So yung boundary daw ay parang bakod. 'Di ba may mga bahay na may bakod? Kasi yung bakod na yun, ibig sabihin, ito lang yung responsibilidad mo sa loob ng bakod. Sa labas, hindi mo na yung responsibilidad. Nasa labas na ng bakod mo yun eh. No? So, ganun yung sabi dito na boundary. Kung ano yung nasa loob mo lang, dun ka lang. Huwag ka nang lalabas. Kasi pag lumabas ka pa dun, halimbawa, katulad dito sa church, no? Halimbawa dito sa church, di ba? May boundary kami. May bakod kami, may bakod din yung church. Pag pumasok ako dito sa church, nilabag ko na yung boundary ng church, di ba? Unless, binigyan ako ng anong tawag dito, binigyan ako ng permiso na makapasok dito para maglinis. Amen po ba? Maging sa ministry natin din dito sa church, di ba? May kanya-kanya tayong ministry, di po ba? Tulad ko, nasa prayer ministry ako. Pero hindi ko pwedeng mangialam sa ibang ministry. No? Kasi, pag nangialam ako, binabypass ko yung leader ng ministry. Unless, sasabihin sa akin ni Sister Josa, Ma'am Shi, ganito, pwede pang tulungan mo ko, or pwede bang himingi ako sa'yo ng advice tungkol sa ganito, sa ministry ko. Unless na hindi niya ako sasabihan na magkaroon kami ng usapan regarding sa kanyang ministry, hindi ako makikialam. No? So, may kanya-kanya tayong dapat gawin. Kasi pag nilabag ko yon, yung boundary ko, lumampas na ako dun sa boundary ko. No? Mababypass ko siya. No? At dito sa atin, wala namang ganon. Amen po ba? Amen. Kumbaga, bilang isang pamilya dito sa church, no, although may kanya-kanya tayong mga ministry, pero nagtutulungan pa rin tayo. Kasi hindi naman tayo iba, pamilya na tayo. Sa mapilyan, ganon, di ba? Kung sino yung may kailangan, tutulungan, di ba? Sabi nga ganon, kung sakit ng kalingkingan, damay yun ng buong katawan. So pag may problema, lahat tayo, kumbaga bilang isang pamilya, nagdadamayan sa isa't isa. Amen po ba? May kanya-kanyang boundary, pero kung magtutulungan, ma-maintain pa rin natin yung unity. Amen po ba? Amen. And sabi dito, hindi ito wall. Kasi pag sinabing wall,
Pag sinabing wall, wala kang papapasukin. 'Di ba? Kumbaga, pag may wall ka, comfort zone ko na to. Wala akong pwedeng papasukin dito. 'Di ba? Kasi inaalala ko yung safety ko pag may wall, 'di ba po? Katulad nung panahon, 'di ba? Nung may mga kaharian, 'di ba? Meron silang tinatayong mga wall na siyang nagiging nilang tanggulan na tinatawag nila, 'di ba? Tanggulan. 'Di ba? Yung ano nila, yun yung pagka walang dapat na makapasok doon, kundi yung buong kaharian lang ang pwedeng mabuhay doon sa loob ng wall na yon. Amen po ba? Katulad halimbawa nung wall of yung Jericho, 'di ba? No? Kung gusto nilang makubkob yung wall of Jericho kasi yun yung kanilang tanggulan. Pag may wall, walang pwedeng pumasok. Amen po ba? Amen. So sabi dito, hindi iyon wall. Sabi dito, where people are kept out, rather, we will always be welcoming and inclusive and will try to be that safe place where we can all come to experience the love of God, free from shame, free to live out our identity in God, and to become all that God is inviting us to be. Kumbaga, hindi yun wall. Yung sinasabi nating boundary, hindi yun wall. Kumbaga, dito, makikita natin dito, katulad dito sa church, di ba? Hindi naman to, kumbaga, ang church is not a building, di ba? Sabi nga, we are the church, di ba? So dito sa church, nag-i-invite tayo, no? Nag-i-invite tayo ng mga tao sa labas, ng mga kapatid natin, ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, para sila din, no? Kumbaga, ma-experience din nila yung pag-ibig ng Diyos na na-experience natin. Hindi ibig sabihin na may boundary tayo, wala na tayong i-welcome. No, yung boundaries na yon, ibig sabihin, ito lang yung magiging nating, kung saan tayo responsable, yun lang tayo. So pag winelcome natin sila, responsable tayo sa bawat isa sa kanila dahil in-invite natin sila para maranasan din nila yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan din natin. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi dito, next po is biblical boundaries that we should never ever cross. No? Sabi dito, number 1 is boundaries of honoring. Honoring is the act of recognizing, valuing, and showing high respect for God and others, stemming from a heart attitude rather than just an outward action. It reflects God's character, creates unity, and attract divine blessing. The Bible commands a culture of honor that transcends cultural norms, requiring believers to honor everyone regardless of whether they deserve it. No, ito nga, sabi nga dito, no, kumbaga, yung honoring, sabi dito, pagkilala, pagpapahalaga, at pagpapakita ng ating mataas na respeto sa Diyos at sa kapwa natin. At ito ay nag-uugat sa ating mga puso, hindi lang sa nguso. Di ba sabi nga, di ba? Di ba nga, kumbaga, nagmumula sa puso yung ating pag-honor, no? Pagbibigay ng respeto. Amen po ba? Sabi nga dito, no, kumbaga, ito yung nagre-reflect ng ugali ng Panginoon natin. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga ganon, tayo bilang mga mananampalataya, dapat nagre-reflect sa atin yung imahe ng Panginoon. Yung pag-ibig, no? Yung kapayapaan, yung kagalakan, yung fruit of the Holy Spirit, dapat nagmamanifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi, the Bible commands a culture of honor that transcends cultural norms, requiring believers to honor everyone. Kumbaga, lahat ng tao dapat i-honor natin, matanda, bata, no? Hindi lang, halimbawa, kayong mga kabataan, dahil mas bata sa inyo, hindi ninyo igagalang. Or kami naman bilang mga kamagulangan, porke bata kayo, hindi namin kayo gagalang. So sabi dito, kahit hindi nga kagalang-galang dapat igalang natin. Whether they deserve it or not, dapat nandun pa rin yung pag-honor natin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, honoring God, this is the highest form of honor. It involves worship, reverence, and obedience. Yes, in Malakay 1:6, sabi doon sa Malakay 1:6, sabi ng Panginoon, kung ang mga anak
iginagalang ang kanilang mga ama, no? At ang mga alipin, iginagalang ang kanilang mga Panginoon. Sabi ng Panginoon, no? Bakit ako, sabi niya, kung ako'y ama nyo, ginagalang nyo dapat ako. At kung ako ay Panginoon nyo, dapat ino-honor nyo ako. Sabi ng Panginoon. Hindi sabi ng Panginoon, hindi nyo naman ako iginagalang. Sabi niya ganon. Tapos ngayon, tatanungin nyo ako kung paano ko kayo hindi nire-respeto. Sabi ganon ng Panginoon, di ba? So dito, sabi niya, ninanais ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya yung pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagkilala, no? Bilang siya ang ating Ama at Panginoon. Amen po ba? Honoring parents, no? Sabi nga dito, included in the community, in the commandment. Sabi dito in Exodus 20:12, this comes with a promise of long life and blessings. This duty continues into adulthood through care, respect, and gratitude. Tayong mga Pilipino, no? Kumbaga tayo ay tinatawag na family-oriented. 'Di ba? Kumbaga may asawa na tayo, pero minsan may mga anak na gusto pa rin nila sa kanilang mga magulang. At kung minsan naman, yung mga magulang, gusto nila yung anak nila sa kanila pa rin. No? Kumbaga, yun yung ating mga naging kaugalian, which is okay naman, di ba po? Kumbaga, kasi sa ibang bansa, pag ang mga magulang ay umabot na ng mga 70, no, yung matatanda na sila, di ba dinadala nila sa home for the aged, no? Pinapaalagaan nila. Kasi parang nagiging nila yon, pabigat sa kanila, lalo na kapag meron silang mga trabaho, may mga business. Pero tayo, hanggat buhay ang magulang natin, mas gusto natin na nakikita natin sila, minamahal natin sila, pinaglilingkuran natin sila. At alam naman natin, no, nakikita yun ng Panginoon. No? Sabi nga, di ba, pag in-honor natin ang ating mga magulang, magkakaroon tayo ng mahabang buhay. No? Maninirahan tayo ng mahaba sa ating mga lupain. Amen po ba? Kaya nga po makikita ninyo, marami po ang matatanda. No, tulad po ng nanay ko, naalala ko ang nanay ko. Ang nanay ko, 94 years old na. Although, medyo talagang hindi na siya nakakakita. Pero kung titignan mo siya, kung siya ay nakakakita pa, sobrang lakas pa niya. No? Kumbaga, pag yun maghuhugas ng nakakapaghugas pa siya ng pinggan, nakapaglalaba pa siya ng underwear niya. Ayaw niyang palabhan yun. Pagka maglilinis siya, kinakapa niya. Ang mata niya, yung kamay niya. No? Kumbaga, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon sa nanay ko. Kasi nakita ko rin ng nanay ko, nung buhay pa ang lola ko, kung paano niya inalagaan ng lola ko. Ang lola ko, na 104 years old na siya nung mamatay. No? So, nakita ko na, kumbaga sabi ko, talagang ang pangako ng Panginoon tutuparin at tutuparin niya. Amen po ba? Amen. So sabi po dito, no, makikita din po natin dito, no, yung, alam niyo po ba yung istorya ni Samuel at ni David? No? So dito makikita natin yung pag-honor ni David kay, no, not Samuel, Saul, no? Nung panahon na si Saul nga ay, kumbaga, inalis na sa, kumbaga yung favor ng Panginoon wala na kay Saul, no? Makikita natin dito na nainggit si Saul kay David. No? Kasi nga, 'di ba nung kinalaban ni David si Goliath, no? Then syempre, yung mga tao, yung mga pinamunuan dun sa kaharian, pag nakikita si David, sasabihin, si David ay pumatay na, baga si Saul, 10,000 lang yung napatay. Pero si David, kumbaga, hindi lang 1,000 ang pinatay ni David. No? Kumbaga, dahil doon, nainggit sa kanya talaga si Saul. No? At naramdaman din ni Saul na wala na sa kanya yung favor ng Panginoon. No? Kaya nga, hinahunting niya na itong si David. So si David, may mga pagkakataon na tumatakas talaga siya kasi natakot talaga siya kay Saul. No? Kumbaga sa pagtakas niya, may mga pagkakataon na pwede niya nang patayin si Saul, pero hindi niya ginawa. Kasi sabi ni David, hindi niya dapat nasaktan ang, kumbaga, lingkod ng Diyos o itinalaga ng Diyos. Amen po ba? At ito naman yung pagkakataon na si
si Paul. Nung panahon na si Paul ay lilitisin, no? At nandoon ang mga Pharisees and Sadducees, no? Nandoon din si Ananias, na kung saan si Ananias ay high priest, no? Sabi si Paul, nagpapatotoo siya, no? At bigla na lang itong may narinig, kumbaga sa pagpapatotoo ni Paul, hindi nagustuhan ni Ananias yung sinabi ni Paul. So ang sabi ni Ananias, dun sa mga katabi ni Paul, sampalin si Paul, no? So ang nangyari, sabi ni Paul kay Ananias na hahampasin ka ng Panginoon. Sabi niya, ikaw na nakaupo dyan at ako ay huhusgahan mo. Sabi niya ganon. Hindi ba, ayon sa kautusan, hindi ba labag sa kautusan ang manampal? Sabing ganon ni Pablo. Pero sabi ng katabi, hindi mo ba iginagalang ang high priest na yan na si Ananias? Sabi niya, naghumingi siya ng sorry kasi hindi naman niya alam na si Ananias ay lingkod ng Diyos o pare. Amen po ba? So humingi siya ngayon ng paumanhin. Amen po ba? Sinabi niya, nasabi ng salita ng Diyos na hindi niya dapat pagsabihan ng masama ang mga lingkod ng Diyos. So tayo sa panahon natin ngayon, no, may mga lingkod ng Diyos na kumbaga kung minsan may mga nakikita man tayong hindi tama, no? Kumbaga, kasi nga sabi nga, pag wala kang ginagawa, marami kang makikita. Pero pag may ginagawa ka para sa Panginoon, hindi mo makikita yung mga bagay na yon. Amen po ba? So wala tayong karapatan na humusga kahit na sino pa man. Amen po man. Amen po ba? Sabi dito, authorities. Christians are called to honor governing authorities. In 1 Peter chapter 2 verse 17, church leaders. In 1 Timothy 5:17, basahin nyo na lang po. And mentors because they are positioned by God. In marriage is to be held in honor. In Hebrews 13:4, sabi dito, ituring nyo na marangal ang pag-aasawa. Husband and wives are to honor each other to respect, kindness, and partnership. In 1 Peter chapter 3 verse 7. So sabi nga gano'n, no? Ang pag-aasawa ay hindi, lagi nating naririnig yan, di ba? Ang pag-aasawa ay hindi kanin na kapag ka isinubo at napaso, iluluwa. Sabi ko nga, dapat, pagka napaso ka, uminom ka ng malamig na tubig. Di ba? Uminom ka ng malamig na tubig. Kasi pag uminom ka ng malamig na tubig, marirealize mo, no, na, kumbaga sacred ang pag-aasawa. Sabi nga ganun, may narinig ako sa, napanood sa social media na, kumbaga sabing ganun nung pastor na yon o yung nag-share na, sabi niya, kapag kayo ay nagpakasal, para kayong pumunta sa burol. No? Burol daw. Sabing ganun. Oo, di ba? Kasi nga, yung suot, either white or black, di ba po? Pag pumupunta ang isang tao sa burol, either ang suot niya is white or black. So, ibig sabihin, yung dalawang tao na yan, kasi, kumbaga, tinalikdan na nila yung dati nilang buhay. Kumbaga, namatay na yon. No? Sabi nga, ang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang niya. Ganon din. Kung pumunta kayo sa pag-aasawa, no, nagpakasal kayo, tinalikdan nyo na yung dati yung pagkatao. Wala na yun, yung mga buhay nyo dati, no? Katulad ng mga lalaki, yung kanilang buhay na binata, yung sila ay mabarkada, kung ano. Pag mag-aasawa kayo, kakalimutan nyo na yon, di ba? Kumbaga namatay na yon. At mabubuhay ngayon yung kayong dalawa na. Sabi nga ganon, sa marriage, no? Kumbaga, hindi na kayo dalawa, kundi isa na kayo. At yung sumpaan ninyo, sabing ganon, di ba? I, Mario Magbag, you, Salve, take, as my wedded lawful ganito, ganyan. No? In sickness or in health, di ba? Till death do us part. Sabi nga, yung covenant na yun, hindi yun para sa asawa mo. Covenant nyo yun sa Panginoon. At ang recipient nun, yung asawa mo. Amen po ba? Nakukuha nyo? Kumbaga, yung covenant na yun, hindi yun sa asawa mo. Sa Panginoon. No? Pero ang recipient nun, yung asawa mo. Kaya nga sabi dito, di ba? Dapat yung pagmamahal ninyo sa isa't isa, tumandaman kayo, anuman yung mga differences nyo, dapat maririsolbahan nyo yon. Kasi walang mag-asawa na hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. May mga pagkakataon talaga na darating at darating yon.
Pero dapat maging handa kayo. At kung ang sentro ng pagsasama nyo ay ang Panginoon, no, maririsolbahan nyo yon. Kayong mga kabataan, no, dapat maging handa kayo. At dapat, sabi nga ganon, sa pag-aasawa, hindi lang kayo nakakita ng pogi, mayaman, o matanda. No, hindi agad-agad kayo. No? Dapat pinagpipray nyo yon sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi lang kayo basta papasok sa mga ganong sitwasyon. Lahat ng gagawin nyo, dapat kukonsultahin nyo ang Panginoon. Amen? Para hindi kayo magkamali. No, hindi yung ay pinanalangin ko naman tong asawa ko. Bakit ganito, 'di ba? Pero oo nga, pinanalangin mo siya at yan ang binigay sa'yo ng Panginoon. So ibig sabihin, kung yan ang binigay sa'yo ng Panginoon, gagawa at gagawa ng kaparaanan ng Panginoon para maayos yung pagsasama nyo. Kaya nga may mga pagsasama na umaabot ng 50 years old, 70, di ba? 50, biruin nyo yon. Anong tawag doon? Golden wedding anniversary. No, sabi nga minsan ganon dun sa church namin. Wow. Sabi nga ng brother, sister, nakarating kayo ng ganyang katagal. Sabi ganon. Sabi naman nung asawa, nagtitiisan lang kami. Totoo naman talaga, di ba? Kasi pinili nyo yung isa't isa at alam nyo na ang Panginoon ang nagbigay sa inyo ng bawat isa. So kung ano man yung mga sirkumstansyang pagdaanan ninyo, pagtatagumpayan nyo yun pagka ang Panginoon ang sentro ng inyong pagsasama. Amen po ba? Huwag kayo agad na pag hindi, yung mga nangyayari ngayon sa mundo, di ba? Pag hindi magkasundo, ay hindi kami magkasundo eh. Mahirap magsama yung mga bagay na hindi mga tao na hindi nagkakasundo. Amen po ba? Napakahirap po ng ganun dahil ang nagsasuffer ay ang mga anak. Amen po ba? Amen. Amen. So, pagpatuloy po tayo. In Acts 23:5 sabi dito, and Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest. For it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. This is called boundaries. Speak out with honor, disagree with honor, criticize with honor, di ba? Katulad nga nung na-preach ni Pastor Jing, di ba? Kumbaga, may mga pagkakataon na may mga bagay na merong humihingi sa iyo ng mga advices, no? Pero minsan tama yung ina-advise mo, pero yung way ng pagsasalita mo nakakasakit. Amen po ba? At dito, sabi nga ganon, pwede tayong magsalita ng may paggalang. Amen po ba? Pwede tayong mag-disagree din ng may paggalang. Amen po ba? At pwede din tayong mag-criticize ng may paggalang. Kumbaga, yung way ng pagsasalita natin. Although tama yung gusto nating sabihin, pero may mga pagkakataon na mali yung pagdi-deliver natin nung salita, kaya may mga tao na nasasaktan. Amen po ba? Nasasaktan na, kumbaga, hindi nila matanggap yung sinasabi mo kasi yung way ng pagsasalita mo is hindi ka tanggap-tanggap. Amen po ba? Amen. Pero may mga pagkakataon na, kumbaga, natamaan na sila, pero natanggap nila dahil yung pagsasalita mo may pag-ibig. No? Amen po ba? Amen. And number 2, boundaries of time boundaries of time and hours, sabi dito. In Matthew 5:37, simply let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this comes from the evil one. Saying no to new opportunities can mean protecting your yes to the commitment God's already given you. Setting boundaries around our time can allow us to focus on rest, relationship, or work, and setting boundaries with people can help protect us from unhealthy relationships that take advantage of us in a way God never intended. Sabi nga ganon, no, ang Panginoon, sa creation, ang Panginoon, 6 days siyang ginawa ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Di ba po? Tayo yung pinakahuli. Pero on the 7th day, nagpahinga siya. Kaya nga yung 7th day is called Sabbath. No? Kaya nga tayo, di ba,
tayo bilang mga mananampalataya, dapat mag-set tayo ng example sa mga tao, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Na dapat kapag ka panahon ng pag-rest, no, meron tayong rest. Kaya nga sabi dito, kung no, ang sagot mo, no. Para maprotektahan mo yung yes doon sa mga bagay na importante, lalong-lalo na yung para sa Panginoon. 'Di ba? Lalo na sa paghahanap natin ng trabaho. Pagka mataas ang sweldo, kahit yung linggo mo kinukuha na, umuoo ka. 'Di ba? Kasi, kumbaga, iniisip mo yung monetary. Hindi mo iniisip yung oras mo para sa Panginoon. Kaya nga dapat matuto tayong pumili, matuto nating bigyan ng pagpapahalaga yung oras na dapat para sa Panginoon. Sabi nga gano'n, no? Kinwenta ko. May mga tao na, kumbaga, dito sa atin sa church, katulad ng midweek, sino-sino yung umaattend? Tayo-tayo din lang. Pagdating ng, tawag dito, prayer meeting or kingdom invasion, no? Pag Sunday, oo, maraming taong dumadating. Amen po ba? Sabi nga dito, 168 hours ang isang linggo natin. 168 hours, di ba? And then, kung pag kinuwenta mo yan sa loob ng isang buwan, 672 hours. No? Pero sa loob ng isang buwan, ilan lang yung nakukonsume natin? Di ba? Sabi dito, 36 hours lang ang nagagamit natin. Kasi tingnan mo, itong midweek, 2 hours. Pinakamatagal na yon, di ba? Kingdom invasion, ganun din. Pag Sunday, pag may meeting, yung 4 na oras, di ba? Sige, kwentahin mo yon. Pero, marami pa din po. O siyempre, ibig sabihin, magkano yung nagagastos lang natin na oras para sa Panginoon? Lahat ng oras na yan, para sa atin. Pero pag sinabi natin na may ganitong gawain, parang ayaw pang dumalo. Parang nanghihinayang pa rin sa oras. Amen po ba? Huwag nating hinayangan ang oras na ibinibigay ng Panginoon. At sabi pa dito na sa Ephesians 5:15-6, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of time because the days are evil. We should be wise enough to choose carefully how we spend our time. Each of us has only certain amount of it. No? Kumbaga sabi nga, ang buhay natin dito sa sanlibutan parang usok lang. Minsan, di ba, yung tao, ang lakas-lakas. Pero mga ilang araw, mababalitaan natin, wala na pala siya. Di ba po? So tayo, dapat yung mga oras natin, gamitin natin sa mga oras na kapaki-pakinabang. Kaya nga, no, tayong mga Pilipino, kumbaga pagdating sa oras, palpak po tayo, di ba? Kumbaga, nalilabel tayo ng mga taga-ibang bansa na pag sinabing Filipino time, laging late. Gusto ba natin yun? Tayo dapat bilang mga mananampalataya, medyo anuhin na po natin yung paggamit natin sa oras. Dapat on time tayo palagi. Kasi nga, tayo, pag may hinihingi tayo sa Panginoon, ang Panginoon pag nagbibigay, hindi siya nahuhuli. Di ba? Palagi siyang on time. So tayo bilang mga mananampalataya, mag-set tayo ng example. Amen po ba? At kumbaga, no, yung oras na yan, no, binigay sa atin yan ng Panginoon. Sabi nga, ang oras ay buhay. So, bawat minuto, bawat segundo, mahalaga. Amen po ba? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagdating sa RRF, no, dapat tayo yung nauuna. Mas maigi yung tayo yung nag-iintay kesa yung tayo ay iniintay. Kasi nga, alam natin na yung mga bagong member natin is bago pa lang. So kung palagi tayong late, anong example yung maipapakita natin sa kanila? Amen po ba? So dapat tayo yung mag-iintay sa kanila. Hindi tayo yung iintayin. Amen po ba? Dapat maging maingat tayo sa paggamit ng ating mga oras. Amen po ba? Sabi dito, never ever cross the boundaries of time. Amen po ba? And then, 3, boundaries of marriage. No? Sabi dito, in Exodus 20:14, you shall not commit adultery. This commandment establishes the sanctity of marriage, prohibiting sexual infidelity to maintain faithful, trust-based relationship and social stability. It forbids sexual immorality outside the covenant of marriage between a husband and a wife. So, sabi nga, no,
in Proverbs 5:18, let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth. Proverbs 5, so be happy, yung sa ibang translation, be happy with your wife and find joy with the woman you married. So ibig sabihin, no? Kumbaga, pinakasalan mo yan eh. Pinili mo yan. So, kinakailangan, huwag kang gagawa ng mga bagay na makasisira ng relasyon nyo. Amen po ba? Ingatan at ingatan ng bawat isa yung sanctity ng marriage. Amen po ba? Amen. This verse is encouraging husband to find joy and satisfaction and blessing specifically within their marriage covenant. It promotes lifelong commitment and warn against the danger of infidelity. Never ever cross the boundaries of marriage. And lastly, physical boundaries. Romans 6:12-13, sabi dito, instruct believers not to let sin reign in their mortal bodies, obeying its passion. Instead, they are urged to present themselves and their body parts to God as instrument for righteousness rather than to sin as instrument for unrighteousness. So tayo bilang mga mananampalataya, no? At tayo ay binago na, hindi na tayo yung dating mga nilalang, no? Dapat nga, sabing ganun, yung ating mga katawan na ito ay dapat gamitin natin na makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Kaya nga, sabi sa Romans 12:1-2, di ba? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, no? Sa atin, ako'y nakikiusap, sabi ni Pablo sa inyo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod na sa Diyos. Ito ang ating karampatang pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? So, kung tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon, gamitin natin ang mga katawan na ito, ang buhay na ito, na ipinagkaloob niya bilang maging mabuong samyo sa banal na harapan ng ating Panginoon, which is yun yung ating karampatang pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? In Romans 6:12-13, sabi dito, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. Set boundaries with your eyes, set boundaries with your words, set boundaries with your hands. So, lahat ng parte ng katawan natin, dapat meron niyang mga kanya-kanyang boundaries. No? Dapat yung mga pinanonood natin, yung mga binabasa natin, yung mga bagay na tinitignan natin sa paligid natin, dapat bigyan natin ng boundaries. Amen po ba? And then, yung ating mga salita, no? Bilang mga mananampalataya, dapat yung mga salita natin ay yung makapagbibigay ng encouragement, makakapag-edify, and lalo't higit sa lahat, makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. And yung ating mga kamay, no? Sabi nga, yung mga kamay natin, dapat ginagamit natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon sa lahat ng areas ng ating buhay. Amen po ba? Amen. And conclusion. From Genesis until today, God has given us freedom in every aspects of our lives for us to use that freedom to honor Him. Boundaries are necessary to safeguard the freedom that God has given us, not just to protect ourselves but others also. Like what Paul said, all things are lawful, but not all things are expedient. In order for our freedom to be healthy and to be exercised properly as God intends it, has to be submitted to the Lordship of Jesus and the Holy Spirit. We should ask the Holy Spirit to guide us, empower us, and to lead us every single day. We should submit our will, our freedom to biblical truth and biblical plan for our lives. When we do that, we experience our freedom on a greater level than we could ourselves. In 2 Corinthians 12:9, sabi dito, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag
ikaw ay mahina. Amen. To God be the glory. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, nagpapasalamat kami sa hapong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na muli, O Diyos, nagbigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon, kung paano namin gagamitin ang aming mga kalayaan, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, Ama, sapagkat binigyan mo kami ng kalayaan, binigyan mo rin kami, Panginoon, ng mga limitasyon sa kalayaan upang nang sa gayon, Panginoon, makapamuhay kami ng may kabanalan, may karunungan at katuwiran, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At alam namin, Panginoon, na kapag ka namuhay kami ng ganito, magiging kalugod-lugod ito sa iyo, maging sa mga taong makakasalamuhan namin. Ama, maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang amin pong gawain na ito. And Lord, we declare, Lord God, your protection sa bawat isa sa amin sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Salamat po ng marami, mapapurihan ka, maluwalhati ka sa aming mga buhay. And Lord, we declare na yung mga salat ng nahayag sa hapong ito ay patuloy, Panginoon, na mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you, we love you, and we glorify your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.